Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan, gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, "Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya." At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, "Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father JD ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid,
Sigurado ako lahat kayo nagdadasal. At meron kayong mga pinagdadasal, iba't ibang mga kahilingan mula sa Diyos. Marahil gusto nyo ng kalusugan para sa inyo o para sa ibang tao. O gusto nyo ng tagumpay sa inyong mga pinagsisikapan sa pag-aaral man yan o sa pagtatrabaho. O nananalangin kayo para sa kabuhayan, makaahon mula sa kahirapan o katiwasayan, kapanatagan ng buhay sa sarili at sa ating bansa. Lahat ng tao may pinagdadasal mula sa Panginoon. At maganda yan na nagdadasal tayo, humihingi tayo sa Kanya. Kinukulit natin si Lord sa mga bagay na hinihiling natin. Pero alam nyo ba mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon mula sa chapter 11 ng Gospel ni St. Luke, sinabi niya kung ano yung dasal na hindi matatanggihan ng Diyos, ng Ama. Meron palang ganong dasal. Diba, minsan may mga dasal tayo na hindi binibigay ni Lord. Hindi tinutugon ni Lord yung hiling natin. Humingi tayo ng kalusugan, hindi tayo lumusog, nagkasakit pa lalo. Humingi tayo ng yaman, ba't parang lalo tayong nahirapan? Humingi tayo ng kaginhawaan, parang bumigat pa yung sitwasyon. Minsan may mga dasal na hindi niya tinutugon. Pero may dasal, sabi dito, na hindi niya itatanggi. Na pag ito ang hingi natin sa Ama, ibibigay niya talaga. Ibibigay at ibibigay niya. Siguramente, no? Pangako ng Ama, ibibigay niya sa atin ang biyaya na iyon. At anong biyaya yon na kahit anytime, dadasalin mo, ibibigay ni Lord sa iyo? Ang biyaya ng Espiritu Santo. The gift of the Holy Spirit. Siya ang biyaya na hindi maitatanggi ng Ama sa atin. Nangako siya na pag magdasal tayo, hingin natin ang Espiritu Santo, darating at darating ang biyayang ito. Sino ba ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit po ang ikatlong persona ng Santissima Trinidad, ng banal na Santatlo. At sino ang Espiritu Santo? Siya ang presensya ng Diyos sa ating puso, sa buong sangnilikha. Siya ang buklod ng pagmamahalan ng Ama at ng Anak. At siya ang presensya ng Diyos sa ating kalooban at kapaligiran. Sa madaling sabi, ano yung biyaya na hindi maitatanggi ng Diyos sa atin? Ang biyaya ng siya mismo. Siya mismo. Kapag hingin mo daw siya ang hingin mo sa puso mo, sa buhay mo, hindi niya maitatanggi na samahan ka. Samahan ka sa anumang pinagdadaanan mo. Ipaliwanag ko to sa isang kwento. No? Nung bata ako, ang baon namin sa eskwela, 10 piso. Nung panahon noon, no, ang 10 piso makakabili ng Hyro tsaka Hi-C. 4 yung Hyro, 4 yung Hi-C. May tipid akong 2. No? Araw-araw yan nung ako'y elementary. At yung nanay at tatay ko, binibigay niya sa amin nila sa amin yung allowance namin na araw-araw, tingi-tingi. Nung bandang grade 3 ako, tingi-tingi ang bigay ng allowance. 10 piso kada araw. Pagising ko sa umaga, gigisingin ko sila.
hahalik ako sa kanila, hahalik sila sa akin, bibigyan nila ako ng 10 piso. Ganun ang naging rutina. Araw-araw po yun. Araw-araw. No? Gigisingin ko sila, hahalik ako sa kanila, halik sila sa akin, bigyan nila ako ng 10 piso. Isang araw, may nausong laruan sa school. Alam niyo yung laruan na may maliit na parang may tubig sa loob. Na pag pinindot mo, may mga maliliit na singsing na lulutang at isushoot doon sa mga maliliit na stick. No? Nagiliw ako sa laruang yun. Gusto kong makabili. Kaso 51. 51. No? Hindi kaya sa pagtitipid ko lang ng araw-araw na baon. Kaya pinakiusap ko sa tatay at nanay ko, Ma, Pa, baka naman pwedeng imbis na araw-araw ang bigay ng allowance, pwede namang times 5, Monday to Friday, bigay nyo na po sa akin yung buong 50 pesos. Sabi nila, no anak. Araw-araw pagising mo, gigisingin mo kami, halik ka sa amin, halik kami sa'yo, bigyan ka namin ng 10 piso. Dahil napakabait ko doon, sige lang, pinayagan ko, hindi ako nagkulit. Pero the following week, talagang ang dami nang meron ng laruan na yun, no? Nauuso talaga siya sa aming section. Kaya sabi ko, Ma, pwede ba? Bigay nyo na po sa akin, Pa. Sabi nila, no, anak. Umaga, pagising mo, gigisingin mo kami. Hahalik ka sa amin, hahalik kami sa'yo. Bibigyan ka namin ng 10 piso. Sige po, sabi ko. The following week, talagang hayok na ako sa laruan na yun. Kasi halos malalaos na, wala pa rin ako. Kaya, nanikluhod talaga ako sa kanila. Ma, Pa, tingnan ninyo, pag ibigay nyo sa akin yung allowance ko, ng linggo ng gabi, pagising mo ninyo sa umaga, hindi na kayo mapupuyat. Pwede kayo matulog ng mas mahaba. Kasi ako noon, 6:00 ako noon talaga sinusundo, no, ng sasakyan para pumunta ng eskwela. Ay, pero sabi nila, no anak, araw-araw pagising mo, gigisingin mo kami, hahalik ka sa amin, hahalik kami sa'yo, bigyan ka namin ng 10 piso. Sige po. Ngayon, dumating ang panahon na biglang si Mama at si Papa nagkaroon ng isang biyahe. Pareho silang nawala. No? Mga 1 buwan siguro yon. Wala silang nagawa. Pinili nilang ibigay na sa akin yung baon ng buong buwan. Buong buwan! 200 pesos. Nako, tuwang-tuwa ako. No? Binili ko agad yung laruan ko. Ang saya-saya ko. No? Natipid ko pa naman. Nakaya ko pa. Di na lang ako nag-Hyro, nag-Skyplex na lang. Mas mura lang noon, 2. Ha? At di na ako nag-juice, nag-fountain na lang ako. So, hindi ako gutom at masaya ako. Pero after mga 2 weeks, bigla akong malungkot. Nung minsan uuwi ako galing sa school, nakita ko ng yaya namin, si Ate Peach. Sabi niya, anak, ba't malungkot ka? Sabi ko, hindi ko rin po alam. Sabi niya, kulang ba yung pera mo? May iniwan sa akin, kung gusto mo, dadagdagan ko. Sabi ko, okay lang po ako. Sabi niya, ba't ka malungkot? At sabi ko, wala kasi si Mama at si Papa. Wala akong ginigising tuwing umaga. Walang humahalik sa akin. Wala akong hinahalikan. At dun ko naintindihan
Bakit pinipilit ng mga magulang ko na tingi-tingi ang baon? Gusto nilang ituro sa akin na ang mas mahalaga, ang mas mamahalin ko, hindi yung pera nila, kundi sila. Na ang hahangarin ng aking puso, hindi yung binibigay nila, kundi sila na nagbibigay sa akin. Ganon din sa Diyos. Ganon din sa Diyos. Maaaring hindi niya ibigay yung mga hinihingi natin. Pero subukan mo ang hingin mo kay Lord, siya mismo. Di ka niya matatanggihan. Sasamahan at sasamahan ka niya. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay niyo po sa amin ngayon ang biyaya ng Espiritu Santo. Higit sa anumang biyaya mo, ang mas mahal namin ay ikaw. Amen.